Guys, welcome dito sa Sun at Tarot. Ang reading nito ay for collective for anyone who can resonate sa reading nito. This is a general and a collective reading. Your energy at this time. Eight of Cups. May lumayo sa'yo. 7 of Wands in reverse and 9 of Wands. Dahil sa meron kang depensa at meron nagbaback up sa'yo, na nagbaback up sa angels. Hindi. Si Jesus Christ ba nagbaback up sa'yo? Si Jesus Christ. See? Siya nagbaback up sa'yo kaya may lumayo sa'yo. Oh. Hindi ka defensive ngayon. May lumayo sa'yo. Ano yung lumayo? Evil. Something na evil. Kaaway? Kaaway. Kaaway to. Yung lumayo sa'yo. May paglayo talaga. Pag-iwas, umiiwas yung kaaway. Evil. Kaaway to. Kaaway. Hindi evil energies. Kundi kaaway yung lumayo o lumalayo. May backup ka si Jesus Christ. Guidance for you. Healing, healed, healer. Healing energy surrounds you and this situation. Nakasurround daw sa'yo at situation. Kung ano yung situation mo ngayon. Yung healing energy. Inhale ka. And ano pang energy mo yon? Business venture, trust and follow through on a new business idea or career opportunity. So may opportunity na papasok sa iyo niyan. Trust and follow. Magtiwala ka daw at sundin mo yung new business idea or career opportunity. Kaya nang translate. Tindihan nyo naman yan. Ano pa? Ano to? Hindi ko pa to na-explain eh. 7 of Wands in reverse. Ay, hindi ka na defensive kasi hindi ka na naapektuhan. May lumayo sa'yo eh, kaaway. Hindi, o pati yung ginawa sa'yo ng kaaway, for sure, lumayo din sa'yo. Pati yung ginawa ng kaaway sa'yo, lumayo din sa'yo. Yes, yung mga sinent nila sa'yo. Kung ano man yun, na naging defensive ka dahil sa mga sinent nila sa'yo. Kunwari, sinendan ka nila ng manipulation para maging defensive ka or their bad energy. Mga ganun, their energy na defensive, sinent nila sa'yo. Mga ganun ba? Yun ang lumayo sa'yo din, no? And yung mga kaaway ay lumalayo sa'yo, tumatalikod, lumayo. Kasi may backup ka si Jesus Christ. Ano pa ang energy mo ngayon? Faith. Meron kang faith. See? May pananampalataya ka. Madaming manipulative na pwede kang sulsulan, manipulahin, pwedeng magulang mo eh. Kaya ka nilang manipulahin eh. Kung minamanipula din sila ng devil at demon, di ba? Para manipulahin ka, para paniwalain ka ng kung ano yung kasinungalingan, no? Kung ano yung hindi naman totoo. Na huwag mong paniwalaan yung kung ano yung totoo. Gaya na lang ng ginagawa nila sa akin. Gusto nilang paniwalain ako ng kasinungalingan nila. Na huwag akong maniwala kay Jesus Christ.
Dahil yun ang mismo ang sinabi sa akin, Jesus Christ at ng God. Huwag ako maniwala sa kanila. Sa kanila daw ako maniwala. Sa mga tao na yun. See? May ginagawa yun sila, pwedeng wishing, witchcraft, okay, sa pananalita nila, no? Magaling sila mag-convince. Actually, kadalasan yan, sinusulsulan yan sila ng devil para mang-manipula din, no? Sa isang tao, lalo kung may faith ng isang tao. You have faith. No? May faith ka, may pananampalataya ka. Ano pa ang guidance sa'yo? Seven of Swords. Yung mga alam mo, you should keep it. Hindi sa pagiging selfish, pero kailangan mong keep yun sa sarili mo. Hindi mo kailangan i-share. Hindi mo kailangan i-share yun. O ibigay sa iba. Kasi, gagamitin ng iba. Yeah, pwedeng gamitin nila yan against you, gamitin nila sa iba. Ano pa ang guidance for you? Death card. Merong change, merong pagbabago, transformation na mangyayari sa buhay mo. And everything will be stable na and secured, and hindi na mawawala sa'yo yung person mo o kung anong meron ka, kung anong sa'yo. Hindi na makukuha ng iba yan, hindi na mawawala sa'yo yan. Yan. That's why you will feel secured and safe and stable, grounded, na hindi na out balance. So, yan. Ano pa ang about sa'yo? You are curious, courageous, and courageous kasi color blue eh. Baka magtaka kayo kung bakit sabi ko courageous to. Color blue. Courageous ka na spy, stalk. Nagiging ganun ka. Nagiging curious ka. Nagiging inquisitive ka. Ilabas ka ba? Teka. Sige na. Ito, sa dami. Dali yan. Ginagawa. Ano pa ang guidance for you? Four of Cups. What's with the Four of Cups here? May malungkot na person na hindi contented, na gustong ibigay sa iyo itong gantong buhay na komportable, stable, secured ka, para bang gawin kang reyna ng buhay niya. Parang ganon, kung babae ka, reyna ng buhay niya. Na you're always grounded, you will live a wealthy life. Yun, itong taong to na si Four of Cups. Sino yung Four of Cups na yan? Person mo. Someone na nag-overthink.
karelasyon mo man o hindi. Past person ba to si Four of Cups na to? Hindi. New person yan. New person to. Kaya pala hindi mo person. New person. Go-overthink siya. Sa new person na gusto niyang magsimula ng mag-effort sa'yo continuously. Gusto niya mag-effort sa'yo continuously. Basta it's a new person. Bakit gusto niyang mapangasawa ka at bigyan ka ng stable at komportableng buhay? Naklaruhan siya eh. Oh, nawala yung confusion sa isipan niya. Hindi na siya confused. Hindi na clouded yung isipan niya. Naklaruhan na siya kung sino ang gusto niya talaga, no? Sa mga choices niya, option niya. Yan. Ano ang darating sa'yo? Ito, magte-take ng risk yan ang darating sa'yo. Ano yung the fool niya na darating? Sa umana po wala sa stagnancy, no? Hindi na siya stagnant, naka-recover siya from being stagnant, or kung na-trap man siya, na-stuck. And also, hindi na talaga siya mapastagnant nito. Kumpleto na yung tools niya, capable na siya. Wala nang imposible na magawa niya yung gusto niya. Na ma-manifest niya in reality, yung mga gusto niyang ma-manifest. Ex mo. Ex mo nga siya. Oo, may ex ka din. Merong new person din na gusto bigyan ka ng mayaman at komportableng buhay. Para ba nalulungkot siya? Nalulungkot siya dahil sa situation mo ngayon? Ito new person. Nalulungkot siya dahil sa situation mo ngayon. Nakita niya you deserve a good life. Comfortable life. Ayan. Si ex mo naman, ayan, at gusto makipagbalikan sa'yo. Reversion 3 of Swords. Anong gusto sabihin sa'yo ni ex mo? X factor. Anong gusto sabihin sa'yo ni ex mo? Ex. I wish I could take back my words. Yan. Kaya na mag-translate. Marunong naman kasi English yan. Ano pang gusto sabihin sa'yo ni ex mo na yun na capable na? I couldn't let you get close to me. Ano pa ang gusto sabihin sa'yo ni ex mo na yan? Finding out the truth crushed me. I bury myself and work to forget you. Oh. Yan ang kanyang mga sinasabi dyan. Yan ang napili sa mga card eh. So yan. Ano pa ang nais sabihin sa'yo ni ex mo na yan? Hindi niya mapigilan yung damdamin niya sa'yo. Hindi magawang maging cold and unemotional towards you. Oh my gosh. Hindi niya na naramdaman yung energy mo or yung connected pa kayo. Kaya nalulungkot siya. Nalulungkot siya. Tama, nalulungkot siya. Kasi hindi niya na naramdaman yung energy mo. Baka nakafocus ka na sa buhay mo, sarili mong buhay, hindi mo na siya naalala, ganun. Nakalimutan mo na, lalo kung matagal na, di ba? Minsan, pagka mga gano'n na mag-ex na lang kayo, ay parang alaala na lang. Or kaya minsan, ayaw mo na talaga eh. Masabi mo sa rin, ay ayaw ko na talaga sa kanya, hindi ko na talaga type yan.
Puria. Pag ganun. Ewan ko lang sa iba. So, ano naman ang nais mo sabihin sa'yo ni ex mo? Wala na daw yung third party, single na ulit siya. Oh. Baka inagaw siya ng third party kaya nag-iwalay kayo. Ginayuma ba siya ng third party? Ginayuma siya ng third party. Yan, nayuma siya. Ginagawa siya ng third party. Ginayuma siya kasi ng third party. Oh, wala na daw sila ng third party. Na single na siya at courageous na siya and brave na siya and pinag-aralan niya pa, no? Yung masasabihin niya sa'yo, paano kayo approach. Kasi available na naman siya eh. Single and ready to mingle. Baka nasawa na kay third party. Ano yun? Nagsawaan na ba sila ni third party? Nagsawaan na? Nagsawaan na sila ng third party. At may also the 6 of Wands here. What's the 6 of Wands? The Star in reverse. Hindi na positive, nagtagumpay na hindi na positive yung ginagawa sa kanya na kademonyuhan na third party. Naputol na yung ulo at charot. Nagtagumpay si person mo na matalo yung ginawa ng third party sa kanya. Gayuma. Ano yung natanggal yung gayuma? Parang may pagtutulungan dito eh. Pinagawa siguro ng third party yan, yung gayuma sa iba. Parang, kasi pahalang. Basta gano'n yun. So, ayan. Nasa'yo naman kung sinong piliin mo. Kung gusto mo i-try ang new person, baka healthy ang maging relationship mo with that person kasi maganda naman ang kanyang hangarin sa iyo, no? At you don't deserve yung kung ano yung experience mo ngayon, lalo kung nahirapan ka, kung iniwanan ka, no, ng person mo, kung nagdurusa ka, kung hindi komportable yung buhay mo, you don't deserve yung ganyang buhay. You deserve a better life, a good life, a comfortable life. And yung tinatratong Reyna, kung babae ka, Reyna. At binibigyan ng masaganang buhay. Yan ang new person. Pero ito si past person mo, mukhang pinagpalit ka nito sa third party. Pala kasi nagayuma siya ng third party. Pero wala na daw sila ng third party. Nagkasawaan na ata sila. Nagsawa na. Ano yun? Si person mo nagsawa sa third party? Hindi. Si third party ang nagsawa sa person mo? Sa third party. Kasi ginayuma niya lang naman si person mo eh. Manipulado yung utak ni person mo noon. Kontrolado ng gayuma niya. Nagsawa siya. Kasi nag-iba na yung si person mo. Hindi na katulad ng dati na kung ano talaga si person mo. Kasi nag-iiba yung tao. Hindi na siya yung katulad ng dati na kung ano siya pag nagayuma siya. Basta nag-iba yan. Kadalasan pa kayo nangiitim ata yung mukha. Balat. Yun alam ko ha. So witchcraft yun eh, yung gayuma. Yeah. Sino naka-experience ng gayuma dyan kay Sos? Kontrolado yung utak mo. Ayaw ko malakas sa gayuma. Ayaw ko. Yung utak mo kasi niya kinokontrol yung parang may namanipula. Basta ganun. Kung wala kang alam, kung alin nga kasi mga ganyan, di wala kang alam. Ay, makontrol ka na lang ng gagayuma, di ba?
Pinagsawaan niya na yung person mo. Nasawa na siya. Bakit? Bakit kaya? Nasawa na. Yung third party, may nahanap na iba na mas yummy daw sa person mo. Hindi naman. At nasawa sa person mo si third party. Yung third party daw. Dahil kulang? May kulang? May kulang daw. May kulang. Hindi maabot siguro ang kaligayahan niya. Ay, kulang daw guys. May kulang. Na-in-love ba to si person? Si ex mo na to sa third party? Ay, hindi naman na-in-love. Kasi gayuma lang naman kasi yun eh. Hindi naman true love yun. Kadalasan yan more on libog na naramdaman at yung desire na makasama, bumuo ng pamilya, o magsama sila, ganun ay epekto ng gayuma. Tapos isip ka ng isip sa ng gayuma na yan na basta ganun yun na gusto mo siyang makasama, gusto mong sex, ganun kadalasan niya. Basta ganun epekto ng gayuma, gusto mo siya, dinidesire mo talaga siya, hindi siya mawala sa isipan mo. Isip lang siya ng isip ka lang ng isip sa kanya. Tapos nagkukulong pa yan yung nagayuma. Lagi nagkukulong mo pag-isa, nagkukulong sa bahay niya. Basta ganun. Basta, may mga sign yan. Ganun yun. So, nakwento ko nata yan kung ano yung epekto. Search na lang kung ano yung epekto ng gayuma. Basta ganun yung alam ko eh. Based sa aking experience. O diba? Mga ganun. So, ano pa? Sa mga nalaman ko. May na-destroy daw na immature na nag-take ng action ngayon. Ngayong araw na to, nag-take siya ng action. May ginawa siya. Nag-take ka ng action. Naging bold and daring. Naging positive siya na mag-take na action. Pero na-destroy siya. Ano to? To na-destroy na to. Na nag-take na action. 5 of Pentacles. King of Pentacles. Ano intensyon ni King of Pentacles na yan? Bakit? Parang walan ka ng positivity. Walan ka ng inspiration. Na-destroy siya. Ngayon ay na-left out in the cold or else ay nahirapan siya o may sakit siya. Nagkasakit, may sakit. Pwedeng may sakit. O nagja-juggling. Nagja-juggling siya ngayon. Nadi-destroy siya. Bakit pumalix ka niya? Hindi. Na-stuck siya. Na-stuck lang siya. Dahil kinarma. Kinarma siya. Kinarma siya. Bakit nainggit sa King of Pentacles? Nainggit yan? Nainggit daw. Nainggit siya kaya nang atake siya, naging impulsive siya ng mga atake sa'yo. Si King of Pentacles. Okay. Yung mga tao talaga, nainggit lang mga atake. Ang harm. They intend to harm others na nainggit. Tapos pag magalit ka dahil ginagawan ka nila ng injustice, unfair at pinipisti ka nila o kaya ay sinasalabahi ka nila, ginagawa ka ng scheme and deceit o panlalansi o kung ano man dahil sa inggit nila. Meron naman kadalasan doon nag-umpisa yun eh. Kunwari ay sample na lang, mangutang sa'yo, di magbabayad, pakunat-kunatan pa.
Kasi nainggit pala sa'yo. Kaya, ang gagawin, hindi magbabayad para may stress ka. Ganon. Yung intention talagang pa-stressin ka, ma-depress ka. Siyempre, pera mo yun, no? Hindi bayaran, siyempre, pinupulot lang ba pera? Ayaw magbayad, kahit may pambayad pa, pakunat-kunatan, dahil para may stress pa, no? Yung inutangan nila, no? Para may stress yung tao. Dahil nainggit sila eh. Gusto nila may stress, mamroblema, oh. Tapos pag nagalit yung tao dahil pinipisti nila, binibwisit nila, dahil o kaya bastusin nila, no? O ano man ginagawa nilang deceit and scheme, o kaya bastusin nila. May mga ganyan. Tapos pag nagalit ka, ikaw pa ay masama. O, ikaw pa pagkukwento nun sa iba na ikaw ay masama na. Dahil nagalit ka na nilansihan ka nila. No? Of course, hindi nila sasabihin na nilansihan ka nila kung kaya nagalit ka. Malabasin na napakasama ng ugali mo. Wala kang o kaya napakabaho doon ang ugali mo. May narinig akong gano'n na. Sa pretira kahapon, mabaho daw ugali. Narinig ko lang sa usapan. Sa may nag-uusap na gano'n. Pero ang ugali nun, may timang budhi nun. Ano sabi na yun? Tanda na, pero ang itim ng budhi niya. Para ba hindi niya alam yung tamas mali ba? Narinig ko lang. Sabi ko dun sa kausap niya, sino ba yung sinasabi niya ano? Mabahong ugali. Ako eh. Sabi niya, sa cellphone yun. Sa cellphone na. Baka ako kasi narinig ko lang eh. Tiking-tiking. Minsan pagka bingi pa naman ako. Pero pagka minsan inaano ko din yung klaruhan ba. Gusto ko syempre mahirap naman yung mga bintang ka lang. No? So yung klaro. Eh tinanong ko. Baka ako eh. So ano pa? O baka ako nga, ito kunwari lang nila sa cellphone lang. Ay nako. So ano ang next na mangyari sa inyo ni ex mo? Ay, may wish na matutupad. Maging masaya kayo. May maging masaya kasi may wish na matutupad. May wish na mag-grant. May mangyayari na. May mangyayari na mabind. Sino? Ito ang nagja-juggling. Ito, King of Pentacles. Mabind din siya. Restrict. Energy niya to kanina sa energy niya to eh. King of Pentacles. Ano pa ang wish mong mag-grant? Ang mag-build kayo ng strong bond ni ex mo o kung hindi man ex mo itong isa. Itong isa tong new person na meron ka ng partner at magpuprotekta sa'yo. And what's with the Empress and the person ba energy ng person na makasama mo? Hindi. Devil na lalabas na yung tunay na pagiging fake nito ni King of Pentacles. Baka si King of Pentacles, King of Upright yung Devil na yan. Oo, siya na nga. Lalabas na yung tunay na kulay ni King of Pentacles na yan. Na demonyo siya at nagkukunwari para bang demonyo nagkukunwaring santo, no? Pero ako hindi ako believer na santo kasi
Sa Katolikuhan, I think hindi ata tama na magsamba-samba sa santo eh. Mali yun eh. Dapat ang sinasamba yung God. God lang. At si Jesus Christ. Yung santo ay tao, yun eh. Baka sinasapian pa ng ano yung mga rebulto na yun. Di ba mayroong mga rebulto na sinasapian pala ng mga demonyo? O. Meron palang mga ano dyan, parang sumasapi ng mga demonyo. Yung sa mga rebulto. Di ba yung sinasabi sa Biblia, huwag magsamba sa rebulto? O, yung mga Katoliko na iba, may mga santo-santo. Bawal yun. Baka may... Bawal magsamba sa rebulto. Rebulto yun. Yung mga santo-santo na yun. Tao yan. Ginawa nilang Diyos-Diyusan. Santo nila. Santo. O parang sinasamba na din nila. Doon na sila nanalangin. Hindi sa God. Hindi sa Diyos. Tapos yung ginagawa pa ng iba ay puro kasamaan. Ang pinapairal inggit. Pagaganid. Hindi siguro dinidinig ng Diyos at ng God yung prayers nila kasi puro kahayupan. Kahayupan. Puro kasamaan. Dahil pinapairal na inggit, ganid, gano'n. Baka yung sa mga santo na yung pinapakinggan, yung pala kayo sinapian pa yung santo, yung rebulto nila ng ano, no, ng demonyo pala nandun, o si Satanas, o, baka gano'n. Kasi may mga taong humihiling sa mga santo-santo nila, yung mga rebulto nila. Nasa Biblia, bawal yung mga rebulto na yan. Bawal magsamba sa mga rebulto na yan. Kasi sinasapian yan, may mga demonyo yan, yung mga rebulto eh, alam ko eh. Only God yung dapat. At si Jesus Christ kasi siya nag-save din sa mga tao na patuloy na nabubuhay. O kaya nagpatuloy ang pamumuhay ng mga tao. Hindi nilipol nung panahon na yun kasi muntik na malipuli na naman yun noon kasi nga madami ang evil. Pero hindi na-recognize ng mga taong evil doings. Parang normal na sa kanila eh. Parang kailangan mo pang intindihin sila, tolerate mo. Unawain na, ganun sila kasi tao lang daw sila, ganun talaga yung tao. Ngayon pagka in-explain mo sa kanila kung evil from good, magagalit pa sila kasi alam nilang doon sila nabibilong sa evil. Nilang kanilang gawain. Well, next nito niya. Ano ang next na mangyayari? Ayan lang, alam laglag. Six of Swords. May paglayo dito eh. What's with the Six of Swords here? May pag-iwas, may paglayo. Three of Wands. Ito na inaantay mo na. What's with the Six of Swords pa? Paganyan siya. Kasi isa paganyan, isa. Sa lungat ba? Malungat. Ace of Swords and Hermit. Ano magtagumpay na may maglalakbay, no? Na tahimik lang siya. Hermit. Tahimik lang siya na maglalakbay. Itong hermit na to, magtatagumpay na. Ano yan? Pwedeng kunin ka niya. Na may offer to sa'yo. Na meron siyang offer. Mabagal nga eh. Yan, mabagal. Pero tahimik lang siya. Hermit eh. Wala siya pinagsasabihan. Siya lang nakakalam niyan.
na kukunin ka. Kukunin ka nga eh. Yan na nga at masasucceed yan. Sino man dyan sa kanila, hermit na yan. Itong isang ex mo. So, yan, ito na lang guys for collective reading.